Maligayang pagbabalik sa Good Morning Boss. Ngayon naman mga boss, alamin natin na mas komprehensibo ang K-12 policy ng Department of Education. Kaya makakasama natin si JC Tejano dito lamang sa K-12 Kaalaman. Kumusta mga boss? Ako si JC at kasama ko naman ang best friend ko sa school na si Lulu. Ako si Lulu. Hatid namin ni Lulu ang 3 minutong puno ng kaalaman tungkol sa K-12 program. Na bahagi ng Philippine Development Plan o PDP. Umaga, ibabahagi namin sa inyo ni Lulu ang mga kailangan nyo malaman tungkol sa kindergarten curriculum sa ilalim ng K-12. Patapos na kasi ang school year 2013 to 2014 mga boss at mahalagang malaman nyo kung sa darating na pasukan ba'y pwede nang pumasok sa paaralan ang inyong mga anak. Ilang taon ba dapat ang isang bata para tanggaping pumasok sa kinder, JC? Lulu, ayon sa Kindergarten Education Act, maaari nang pumasok sa kinder ang batang edad 5 taong gulang. 5 years old pala, pwede na. Ano naman ituturo ni teacher sa mga mag-aaral sa kinder? Yan din ang pag-uusapan natin ngayon, Lulu. Katulad ng elementarya at sekundarya, meron ding curriculum na dinisenyo ang DepEd para sa kinder. Pag-aaralan na rin ba ang history o geometry o biology sa kinder, JC? Naku, Lulu, hindi pa espesyal ang kindergarten curriculum dahil tiniyak na mga gumawa nito na angkop ang mga aralin sa kakayahan ng mga kinder students. Dahil mga bata pa sila, play-based ang turo sa mga mag-aaral. Ano yung play-based? Yung parang naglalaro lang sa school ang mga estudyante pero natututo na sila ng mga aralin. Paano naman nagagawa yun? Pwedeng magbasa ng mga kwentong pambata sa teacher at pagkatapos ay magbibigay siya ng mga tanong sa mga bata para malaman kung naiintindihan ba nila ang istorya. Sa pamamagitan ng ganitong classroom activity, napapaunlad ang oral communication skills ng mga batang mag-aaral. Parang ang saya ng storytelling. Paborito kong kwento, yung tungkol kay Pagong at Matching. Ako rin, Lulu, pero alam mo ba, bukod sa storytelling, may mga educational toys din para sa mga kinder students. Nakakatulong ba ang mga laruang yon, JC? Oo naman, Lulu. May mga educational toys na nakakatulong sa mga batang sanayin ang kanilang sarili sa pagtukoy ng mga hugis, alpabeto at kulay. Ano pa ang ibang halimbawa ng play-based activity? Ang pag-awit na may kasamang sayaw at galaw ng mga kamay ay nakakatulong sa pagpapaunlad ng koordinasyon ng katawan at kakayanang maalala, mabigkas, ang lyrics ng isang kanta. Nakakatulong din ang pakikipaglaro sa kaklase para mapaunlad ang kakayanan ng mga batang makipagkaibigan at makihalubilo sa kanilang kapwa. Tiyak, marami na namang natutunan ang mga boss natin. Kaya naman sa susunod natin pagkikita, ipagpapatuloy natin ang kwentuhan tungkol sa kindergarten curriculum. Kaya ugaling tumutok sa K-12 Kaalaman tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes dito lang sa Good Morning Boss. Para balikan ang aming past episodes, bisitahin lang ang aming YouTube channel. Ako si Lulu. At ako naman si JC Tejano para sa K-12 Kaalaman. Paalam! Maraming salamat sa iyo, JC Tejano at Lulu Lapi.